Ang Santa Ursula Parish Church. Isang simbahan na may 225 taong gulang na nakatayo, at nasa ilalim ng jurisdiction ng Diocese ng Antipolo, at kabilang sa 7 simbahan ng Jubilee ng Diocese. Kamusta mga ka-travel? Narito tayong muli para sa isang makabuluhang kwento, ng simbahan na matatagpuan sa Binangonan, Rizal. Pero bago ang lahat, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe, like at comment sa aking channel. Pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo sa mga bagong episodes, na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan niyo ako sa aking kwento. Ang Binangonan, ay isang bisita ng Morong hanggang 1621 nang humiwalay ito sa Morong. Ang parokya noon ay nasa ilalim ng mga Pransiskano, bago ito ipinagpalit sa Baras kasama ng mga Heswita noong 1679. Habang nasa ilalim ng mga Heswita, lumaki ang populasyon ng Binangonan sa mga sumunod na taon. Noong 1694, ang Cainta at Marikina ay inutusang ibalik sa kapisanan ni Jesus ni Haring Charles II. Ang mga Heswita naman ay nag-alok na ipagpalit ang Binangonan sa Luzon at Suaraga sa Panay para sa dalawang parokyang ito. At dito ay naibigay sa mga Agustino noong 1697, bago ibinalik ng mga Augustinian ang Binangonan sa mga Pransiskano noong 1737. Noong taon ding iyon, itinatag ang pueblo ng Binangonan sa distrito ng Morong, at ang pagtatayo para sa simbahan na nakatuon sa Santa Ursula ay nagsimula noong 1792. Ang simbahan ay natapos noong 1800, habang ang gawaing kahoy ay inayos noong 1853. Noong ika-19 na siglo, naitatag ng mga Fransiskano ang kanilang moog sa bayan. Noong 1850s naman nakilala sa pangalang Binangonan de los Perros, at nakalista sa ilalim ng Laguna hanggang 1853, bago sa ilalim ng Morong noong 1854 pataas. At noong 1899, sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano, napinsala ang simbahan na dulot ng mga Amerikano, at kinuha nila ang simbahan mula 1900 hanggang 1903. Ang fasad ng simbahan ay isang parihaba sa anyo, isang 2-tiered na istruktura na natatakpan ng isang tatsulok na pediment. Ito ay nasa gilid sa kanang bahagi ng isang 3-tiered bell tower. Ang simbahan ay binubuo ng tinabas na adobe na bato, na regular na pinuputol at pantay na naka-texture, at nakalagay sa isang Flemish bond pattern, ng mga pader na bato. Ang Binangonan Church, ay isa sa napakakaunting mga simbahan, na sumunod sa pattern na ito ng pagbubuklod ng mga bato, na ginagawang kakaiba sa iba pang mga simbahan, ng kolonyal na Espanyol na itinayo sa panahong ito. Ang nabe ay maaaring ipasok sa pamamagitan ng isang malaking pagbubukas, na may malalaking kahoy na pinto. Lahat ng bukana, tulad ng malaking pinto at bintana, kabilang ang mga siwang ng kampanilya, ay arcuated sans ang oculus, sa gitna ng tatsulok na pediment ng simbahan. Ang simbahan ng Binangonan ay parihaba sa plano.
Mayroon itong iisang nabe at isang lateral chapel sa kanang bahagi ng dingding. Maaari itong ma-access sa pamamagitan ng pangunahing pasukan sa facade, at isang gilid na pinto sa kaliwang bahagi ng nabe. Sa pagpasok sa simbahan, ang lahat ng atensyon ay itutuon sa dulong bahagi ng nabe, sa santuwaryo kung saan matatagpuan ang pangunahing retablo. Ang interior ay nagtataglay ng napakaraming kawili-wiling mga detalye. Ang pangunahing retablo na siyang pangunahing focal point ng interior, mayroon ding mga minor retablo, ang bawat isa ay pantay na kapansin-pansin, at maaaring talakayin sa karagdagang mga detalye. Nakalantad ang mga trusses, na dahilan upang ibaling ng mga bisita ang kanilang mga tingin, sa tuktok ng kanilang ulo na puno ng pagkamangha, habang binubuksan nito ang mga kagubatan ng mga troso, na sumusuporta sa bubong sa itaas. Ang mga istasyon ng krus na nakasabit sa paligid ng dingding, ay may malaking halaga rin sa sining. Katulad sa harapan nito, ang mga adobe na dingding ng interior, ay pinutol sa mga regular na hugis, at nakaayos sa pattern ng Flemish bond. Ang santuwaryo na pinaghihiwalay mula sa nabe sa pamamagitan ng isang triumphal arch, at itinaas sa pamamagitan ng mga hakbang, ang banal na lugar ay higit pang nadalanit, ng isang communion rail na hindi na dismantle pagkatapos ng Second Vatican Council. Ang Binangonan Church, ay may mahalagang papel sa iba't ibang panahon ng kasaysayan ng Pilipinas. Higit pa riyan, nagtataglay ito ng namumukod tanging kahalagahang arkitektura, at masining na ipinakita ng facade nito, at maraming koleksyon ng sining ng simbahan, tulad ng mga retablo na may mga eskultura, larawan ng mga santo, at mga painting sa loob ng simbahan. Ang Baroque style ng facade, ay kakaiba, at naiiba sa mga umiiral na mga simbahang Baroque sa Pilipinas, dahil sa matibay ngunit eleganteng hitsura nito, nang hindi gumagamit ng mabibigat na buttress. Ang neoclassic retablo, ang minor retablos, at lalo na ang side retablo, ay isa ring bihirang halimbawa ng sining na nanatili hanggang ngayon. Ang facade, at ang mga ecclesiastical na koleksyon ng simbahan, ay isang magandang halimbawa ng sining, na ginawa ng mga lokal at dayuhang artista. Ang simbahan ay isang sagisag ng iba't ibang impluwensya, isang natatanging monumento sa isang mayamang kultura, na kahanga-hangang Pilipino sa karakter. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-travel. Sana ay nagustuhan nyo ang aking maikling kwento, at sana ay meron kayong nakuhang kaunting kaalaman sa episode natin ngayon. Maraming salamat, hanggang sa muli.